Ayan mga ka-Alpha Adventure, yung pinakita ko sa inyo, nag-harvest na kami ng Oriental Herbal Nutrients. Dalawang balde yan. So yung isang balde muna ang inuuna. Ito yung isa, untouched pa to. Kaya namin pinaghihiwalayan kahit hindi pa napuno ang isa dahil para hindi mabigat kapag binubuhat-buhat, inililipat itong mga drum. Kailangan talagang naka face mask, kung maaari double face mask, gawa ng nanunuot hanggang utak yung anghang nitong Oriental Herbal Nutrients. So kung hindi ka rin mag-gloves kagaya ng ginagawa ni Geraldine, kahit na nagsabon ka na't lahat-lahat, after 2 days mararamdaman mo pa sa gabi ang init. Parang pakiramdam mo nasa loob na ng kuko mo yung init. So na-experience ko yun ng una, kaya yan naka-gloves na rin sila. So sariling gawa lang namin ng gloves dito. Yan, plastic na sinuot. Yan. Tapos itong sapal na to, hindi namin itatapon yan. Mataas pang potency yan. So kahit dalawang cycle pa pwede. At pag natapos yung tatlong cycle, itong unang to, first cycle yan. Second and third cycle pwede pa. Pagkatapos noon, hindi namin itatapon sa basura yan. Ipapakain sa mga poultry animals namin. Mga pabo, bengala, manok, gansa, kalapati, Muscovy duck, Peking duck. Ayan, papakain yan. So ito yung nasala na filter. Ito yung mga nape-prepare na tig kalahating litro, 500 ml. For commercial purposes at saka personal use namin sa farm. Ayan, so paano ang preparation nito doon sa mga hindi pa nakakapanood sa video namin dati, papahapyawin ko, ililista ko kung paano ang preparasyon nito. Kukuha lang kayo ng mga sangkap na available din sa farm ninyo. Kaya sa palengke ninyo, yung mga mura tulad ng siling labuyo, bawang, sibuyas, turmeric, luyang dilaw, tangkay ng makabuhay, oregano, ano pa, malunggay, pwede rin ang dahon ng ampalaya, or anything na mayroong antibacterial, antiviral, or antifungal properties. I-google na lang ninyo, halimbawa may nakita kayong santan, bulaklak ng santan, dahon ng santan, i-google na lang ninyo, does santan flower or santan leaves have antiviral, antibacterial, or antifungal properties? I-google nyo yun. Pag may lumabas na peer review na nagpapatunay na mayroong ganong property yon, pwede nyo gamitin. So magre-research lang kayo, huwag nyo i-limit dun sa mga nabanggit ko. Itong sa amin, may mga proper ingredients siya na hindi ko nabanggit, no? So yun ang secret sauce namin. Ayan ang sapal, very potent pa. Kitang kita na hindi pa ano yan, yung, pwede pang tatlong cycle. So isa-chop lahat yon. Kung mamanu-manuhin yung isa-chop yon, medyo matagal, abutin kayo ng ilang oras din, no? Pwedeng mahigit 8 oras na aabutin, kasi sa amin dito tigsa 10 kilo kada sangkap. So isipin nyo na lang yon, kung 50 kilo minimum, matagal yung pagbabalat, paghiwa. Ang gamit namin dito chopper, no? Yung chopper ang gamit namin, kaya nung sinap ko lahat yan, inabot lang ako ng yung mahigit 50 kilong sangkap, inabot lang ako ng 1.5 oras. Hindi ganun kabilis kapag may sarili kang chopper. So pagkatapos i-chop lahat yan, ilalagay sa drum. Yan. Pagkatapos ilagay sa drum, lalagyan ng
alcohol. Hindi yung ano, hindi yung maraming alcohol, yung alcohol na iniinom ng tao. Pwedeng gin, lambanog. Kung wala talaga na, San Miguel Beer, San Light, Fundador, Emperador. Mas mataas ang alcohol content, better. Ako nilagay ko dito, Ginebra San Miguel, GSM, 10 litro. Ang sukatan nun, kung gaano karaming alcohol, simple lang siya. Paano? Papantayin nyo lang yung level ng alcohol doon sa level ng sangkap. Tapos, sukatin niyo kung nakailang litrong alcohol kayo. Dahil ganun din karaming suka ang ilalagay later. So, pagkatapos i-chop at lagyan ng alcohol yan, tatakpan natin ang drum na yan, ilalagay sa madilim na lugar, papalipas tayo ng 24 oras. Pagkatapos ng 24 oras, bubuksan natin dahil lalagyan natin ng pure blackstrap molasses. May benta rin kaming ganun. Gaano karaming molasses? Ang ratio ganito. Kung ilang kilong lahat ang sangkap na ginamit nyo, dahil naka 50 kilo kayo lahat, i-divide mo lang ng 5. O yung makukuha mong sagot, yun ang bilang ng kilo ng molasses na ilalagay ninyo. Okay? So, ganon. So, kung 50 kilo lahat yan, 10 kilong molasses ang ilalagay. Pagkatapos lagyan ng molasses yan, tatakpan muli, babalik sa madaling na lugar, pagpapalipas ng 7 araw. Pagkaraan ng 7 araw, pupunin ng drum, bubuksan muli, lalagyan ng suka. Ang sukang gagamitin ay sukang natural, hindi dapat synthetic. Huwag dato puti. Natural, paumbong, sasa, tuba, so on and so forth. Gaano karaming suka? Kung gaano karami yung alcohol na nilagay ninyo, ganun din karami. Kung 10 litrong alcohol yon, 10 litrong suka din. Pagkatapos lagyan ng suka, takpan muli, balik sa madilim na lugar, magpapalipas na naman tayo ng 7 araw. After 7 days, harvest time. O gaya ngayon. So matotal, 15 days ang preparasyon sa pag-harvest o paggawa ng Oriental Herbal Medicine. So sa preparation, magandang naka-gloves na rin kayo kagaya ng suot ni Geraldine ngayon. Saka naka-face mask dahil talaga kapag doon pa lang sa paghiwa ng sibuyas, kahit hindi ka iyakin, iiyak ka. Kahit sa paggamit ng chopper, yung molecules ng pampaluha doon sa sibuyas, talaga namang mararamdaman mo. Sa sili naman, nakaka-hatching. Hindi mo alam kung iiyak ka o hatching ka doon sa sili kapag sinachop na yan. Pag dinudurog na ng chopper. So, hindi minano-manong hiwa ang mga ito. Gumamit kami ng chopper namin, yung binabanggit ko sa inyo sa video. So, 7,000 pesos yon yung chopper na yon. Pera yung delivery fee kung ipapaship ninyo sa lugar ninyo. So, para makatipid, kung malapit lang kayo, ikapin na namin yun. Kasi may kabigatan din yun. Siguro may mga mahigit 10 kilo yun. Pag pinikan ninyo, baka mas makakatipid pa kayo sa gas at toll fee kaysa doon sa ipapaship ninyo. Ayan. So 15 days ang preparation ng OHM. Marami ang natuto na kay Alpha Adventure kung paano gumawa nito, pero mas marami pa rin yung mga ayaw gawin dahil nakakatamad daw gawin. Napakatagal at paghaharvestin mo na matrabaho din kagaya ng ginagawa nila ngayon. Pagkatapos, paano yung pag-repeat ng cycle nito? Halimbawa, yan, sapal na yan, di ba? So, ibabalik na yung sapal na yan sa drum. Pag ibinalik na, lalagyan muli ng beer. So, gaano karaming beer? Ipapantay na naman sa level ng sapal, ng sangkap. And then, susukatin kung nakailang litro ng beer o ng alcohol. Pagkatapos, kung gaano karaming alcohol lang inilagay, ganon din karaming suka ang ilalagay later on. Pagkalagay ng alcohol dyan, tatakpan. Papalipas na naman ng 24 oras, after 24 hours, bubuksan, lalagyan ng molasses. Kung ilang kilong molasses ang ginamit last time, about 10 kilos, 10 kilos mula ang ilalagay ng molasses dyan. After noon, tatakpan muli, 7 days ang palilipasin.
After 7 days, bubuksan yung suka kasing dami ng alcohol. Pag nakalagay ng suka, takpan muli, lagay sa madilim na lugar, palipas ng 7 araw. After 7 days, harvest kagaya na naman nito. Uulitin lang na naman yon for the 3rd cycle. Pag natapos ng 3rd cycle, halimbawa 3rd cycle kunyari ito, pwede nang ipakain sa mga alagang poultry animals. Huwag nyo ipakain sa kambing, ha. Sa mga poultry animals, pwede nyo ihalo sa pagkain nila yan. Ayan. Pero ito, very potent pa, so pwede pang gamitin ito. Nakailang litro na kami so far? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and a half liters. Plus ito siguro nasa I'm expecting mga 30 to 35 liters na magagawa dito. So ayan lang mga ka-Alpha Adventure, ha. Pinakita ko lang sa inyo yung actual na pag-harvest ng Oriental Herbal Nutrients. At ang dilution ratio nito pag ibinibigay sa mga alagang poultry animals ay 2 tablespoons kada litro. Okay? 2 tablespoons kada litro. So dapat kwentahin din niyo kung gaano karaming tubig ang dapat mainom ng inyong mga pinapainom. Para hindi kayo basta na lang nagsasangkap tapos pag may natira tinatapon. Magastos din ho yan. Magkano na 1 kilo ng sili ngayon? 550, 600. Murang-mura na kung 500 pa nakuha mo. Yan, nararamdaman ko medyo parang gusto kong alangan. Ay, hindi ko lang kung mapapahatsing ako o ubo. Ganyang kabagsik. Kailangan merong face mask. Ayan. So 2 tablespoons kada litro. Kung wala kayong kutsara, pwede na, ang 1 tablespoon is equivalent to 15 ml. So 30 ml per liter. Dun sa mga umattend na sa seminar ko sa Rhode Island Red Chicken Farming Business Seminar, nandun sa tinuro ko sa inyo kung gaano karaming tubig ang dapat mainom ng manok relatibo sa kanyang edad. Balikan nyo yung PowerPoint na pinadala ko sa email kung nakalimutan na ninyo. Para sakto lang yung titimplahin ninyo. Hindi ho baling nagtitimpla kayo ulit dahil masipag uminom ang mga alaga ninyo. Okay lang ang gano'n, walang nasasayang kaysa doon sa mas marami pa yung itinatapon mo kaysa sa naiinom nila. Sayang kasi yon, kaya kailangan nakasukat, ha? At kagaya ng palagi kong binabanggit, hindi baling nagtatap up tayo, wag lang tayo magtatapon. Regardless kung puro tubig man ang iniinom nila or may vitamins na ganyan. Ang OHN, yan ang natural antibiotic at saka natural source of multivitamins nila dahil siksik sa vitamins itong mga ingredients na ginamit natin. Personally, inaral ko yung mga properties ng mga ingredients na yan. Hindi ko lang napagtripang ilagay ang sili dyan, ang luya, inaral ko yan. Naghanap ako ng mga peer group study sa Google Scholar kung anong tulong ang may bibigay ng bawat sangkap na ginamit ko sa mga poultry animals. Pag sinabi kong poultry animals, hindi lang yan limited sa manok. Pwede rin ang Muscovy duck, Peking duck, kalapati, kahit na anong breed ng manok, guinea fowl o bengala, gansa, mapa Chinese geese yan, French Toulouse or Emden geese, pwede yan. Sa mga pabo, kahit na White Holland yan, Spanish Black, kahit anong breed ng or variety ng turkey yan po pwede, basta kabilang sa poultry animal. Pwede rin ninyong i-spray sa mga halaman ninyong may insekto. Halimbawa, ayun yung nilalanggam yung halaman ninyo, sprayan ninyo gamit yung spray bottle. Ayan. So maigi na yung mga by the way, ginagamit ko ho ito sa Alpha Adventure bilang preventive measure lang. Kapag may sakit na ang alaga mong hayop, whether poultry or livestock animal yan, huwag mo nang idaan sa organic. Gumamit ka na ng synthetic na gamot. Pero kung wala sakit yan, pang prevent sa sakit, yan, natural lang gamitin. Okay? Although ini-entertain natin yung pagiging purist sa ating mga methodology sa pag-aalaga ng mga hayop,
hindi po sarado utak natin sa organic lang. Basta may sakit na, huwag mo nang idaan sa organic lang. Dahil sinubukan ko na ho yun. Napagastos lang lalo. Okay? Pag may sakit na, synthetic na gamitin. Pero maigi na kung walang sakit, pang maintenance nila to. Para kapag panahon na talaga para gumamit ng synthetic na antibiotic, ay hindi immune sa antibiotic yung mga bakteryang kailangang mapuksa ng antibiotic. Ang problema ho kasi kapag ang mga alaga ninyo ay tad-tad na sa antibiotic, umihilang ang palakay na antibiotic na ninyo, ang mangyayari ho nun, yung mga bakterya ho nila nagiging immune, nagiging resistant na sa antibiotic. So kapag panahon talaga para antibiotican na sila, anong ginagawa ho ng mga bakterya? Ay, tumatawa lang sila, umiismid lang. Alam na namin yan, sinasabi nila sa antibiotic, hindi na sila tinatablan, so to say. So para maiwasan yon, ito ho ginagawa namin, OHN. At saka ang paggamit ng OHN ay walang withdrawal period. Kagaya ho sa antibiotic, bago mo makain ng itlog ng manok na inantibiotican, or bago mo siya makain ng kanyang karne, palipas ka muna ng 7 araw doon sa pinakahuling araw na nagbigay ka ng antibiotic. So kung today ang pinakahuling araw na inantibiotican mo ang alaga mong poultry animal, pwede mong kainin ang itlog niya o ang kanyang karne after 7 days. Whereas kung OHN, o kahit na pinaliguan mo siya ng OHN, pwede mong iluto ka agad. Walang masamang epekto sa tao. Ayan. So I also encourage you, kayong mga nanonood, nakikinig kayo, na i-apply din nyo ito. Mas maganda kayo na muna, kayo mismo ang magtimpla para iba pa rin ang pagkakatuto doon sa ikaw mismo gumagawa kaysa sa narinig mo lang. Base sa gawa ng iba, base sa kwento ko, halimbawa, base sa experience ko. Kung wala kayong time or ayaw nyo lang talagang gawin ito, pero gusto ninyo na ipainom sa mga alaga ninyo, pwede naman kayong umorder sa amin. Punta kayo sa website www.alphaadventure.com, i-click nyo yung buy menu, click nyo yung OHN, nandun na yung mga presyo ng 500 ml nasa 450 yata if I'm not mistaken. Ganoon na lang, basta para hindi ako magkamali, punta na lang kayo sa website. Nasa description ng video na to yung link kung saan nyo makikita ang presyo. O nga pala, free delivery, basta umorder kayo ng OHN na may minimum na 3,000 pesos. Free delivery na yon kahit saan ka sa Pilipinas, basta naaabot ka ng JNT Express. Okay, basta naaabot ka ha ng JNT Express. Baka naman nasa Pilipinas ka pero hindi na makaabot ang JNT doon. Hindi na natin kaya yon. Okay? Ayan. Meron din tayong calculator doon sa website. Alam ko mayroong gustong magtanong kung gaano karaming OHN ang kakailanganin kung mag-aalaga ka ng ganitong bilang ng manok, mula sisiw hanggang sa mag 2-year-old sila bago sila ikal. May calculator doon, i-input nyo lang yung head count at bahala na yung calculator na pinogram ko na mag-compute para sa inyo. At least may guide kayo para alam nyo kung gaano karaming OHN ang o-orderin nyo sa amin o gaano karaming OHN kailangan nyong ihanda kung kayo ang gagawa na mismo. Ayun, so I hope may natutunan kayo ngayon sa video na to. If you have questions, please comment dito or call me at 0917-162-9758. Okay, this has been JC De Guzman of Alpha Adventure, your source of science-based, experience-driven, and technology-oriented tips on livestock farming.